Nagsimula ang lahat nang dumating ang Imperial Director na si Orson Krennic sa planetang Lemo, kasama ang kanyang mga sundalo upang sapilitang kunin ang dating Imperial Scientist na si Galen Erso. Pinipilit si Galen na tapusin ang proyekto ng Death Star, isang napakalaking istasyon sa kalawakan na may super laser na kayang wasakin ang isang buong planeta sa pamamagitan lamang ng isang putok. Sa sandaling malaman ni Galen na dumating na si Krennic, agad niyang inutusan ang kanyang anak na si Jyn Erso na magtago. Bago umalis si Jyn, ibinigay sa kanya ng kanyang ina na si Lyra ang isang maswerteng kwintas na gawa sa Kyber Crystal, ang napakabihirang material na ginagamit sa paggawa ng mga lightsaber. Matapos mapaalis ang kanyang anak, hinarangan ni Galen si Krennic at mariing tinanggihan ang alok nito. Ngunit hindi tumigil si Krennic sa panggigipit kay Galen at nagbanta pa ito sa buhay ng kanyang pamilya. Ilang sandali ang lumipas, sumunod si Lyra kay Galen habang nakatutok ang kanyang baril kay Krennic. Walang pag-aalinlangan, agad siyang binaril ng isa sa mga Death Troopers. Dahil doon, nakapagpaputok pa rin si Lyra at tinamaan si Krennic sa balikat. Pagkatapos noon, iniutos ni Krennic sa kanyang mga sundalo na hanapin ang natatakot na anak ni Galen. Tumakbo si Jyn papunta sa isang kuweba at nagtago sa loob ng isang maliit na bunker sa ilalim ng lupa. Dahil hindi nila mahanap si Jyn, tuluyan nang itinigil ng mga sundalo ng imperyo ang paghahanap at umalis sa planeta habang sapilitang isinasama si Galen. Kinabukasan, natagpuan ng kaibigan ni Galen na si Saw Gerrera si Jyn na nagtatago pa rin sa loob ng bunker. Isinama niya ang bata palabas ng planetang Lemo at itinuring na parang sarili niyang anak. Si Saw Gerrera ang pinuno ng Partisans, isang armadong grupo ng mga rebelde. Pagkalipas ng 13 years, sa trading post ng Ring of Catherine, nakipagkita ang Rebel Intelligence Officer na si Captain Cassian Andor sa isang lalaki na nagbigay sa kanya ng napakahalagang impormasyon. Sinabi nito na may isang Imperial cargo pilot ang kumalas sa imperyo. Ayon sa piloto, lihim na gumagawa ang Galactic Empire ng isang sandata na kayang sumira ng buong planeta. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang dalawang Imperial Stormtroopers upang arestuhin silang dalawa. Agad na pinatay ni Cassian ang mga sundalo, pati na rin ang lalaking nagbigay sa kanya ng impormasyon. Pagkatapos noon, umalis siya at bumalik sa base ng Rebel Alliance. Samantala, si Jyn, na ngayon ay ganap ng dalaga at gumagamit ng alias na Liana Hallik, ay nakakulong sa Imperial Detention Center sa planetang Wabani. Habang dinadala siya at ang iba pang mga bilanggo papunta sa isang Imperial Labor Facility, biglang nagsagawa ng rescue operation ang Bravo Team. Sa pilitan nilang pinalaya si Jyn at dinala siya sa harap ng mga pinuno ng Rebel Alliance sa planetang Yavin 4. Kabilang sa mga leader ng Rebel Alliance sina Bail Organa, ang dating Galactic Senator na si Mon Mothma, si Jan Bedona, General Davos Draven, at Captain Cassian Andor. Pagkatapos noon, tinanong si Jyn tungkol sa kanyang ama. Nakumbinsi siya ng mga pinuno ng Rebel Alliance na tulungan silang hanapin si Saw Gerrera, na matagal nang nawawala. Hinahanap nila si Saw dahil pinaniniwala ang nasa kanya ang Imperial pilot na kumalas sa imperyo. Ang piloto ring iyon ang may dalang lihim na mensahe mula sa ama ni Jyn. Bilang kapalit ng kanyang kalayaan, hiniling kay Jyn na ihatid ang Rebel Intelligence Team papunta kay Saw. Sa huli, pumayag siya at magtungo sila sa pinagtataguan ni Saw sa planetang Jedha. Hindi nag-iisa si Jyn. Kasama niya si Cassian at ang isang na-reprogram na Imperial droid na nagngangalang K2SO. Bago sila umalis, lihim na inutusan ni Davos Draven si Cassian na patayin si Galen Erso kung mapatunayan na kusa nitong tumulong sa paggawa ng Death Star. Samantala, sa planetang Jedha, tuluyan ng nahuli ng Partisans ang kumalas na piloto na si Body Rock. Agad nila itong dinala kay Saw Gerrera. Pagkaharap kay Saw, ibinigay ni Body ang lihim na mensahe. Ngunit dahil naghinala si Saw na baka bahagi lamang si Body ng bitag ng imperyo, dinala niya ito sa harap ni Borgullet, isang nakakatakot na nilalang nakahawig ng higante na pusang na may kakayahang pilitin ang sino man na magsabi ng totoo. Napakasakit ng paraan nito sa pagtatanong, at maaari pa nitong pansamantalang mabaliw ang mga biktima nito. Samantala, dumating sina Jyn, Cassian, at K2SO sa planetang Jedha upang hanapin si Saw. Bago sila nagsimulang maghanap, napansin nilang maraming Imperial ships ang walang tigil na pumapasok at lumalabas sa lungsod ng Jedha upang mangolekta ng mga Kyber Crystal, na kalaunan ay gagamitin bilang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya para sa napakalakas na sandata ng Death Star. Dahil nausisa sa nangyayari, magtungo sina Jyn at Cassian papasok sa lungsod, habang inutusan naman si K2SO na manatili at bantayan ang kanilang
kanilang sasakyan. Pagdating nila sa lungsod, hindi sinasadyang nakilala ni Jin ang isang lalaking nagngangalang Chiret Mawe, isang bulag na mandirigma na dating nagsilbing tagapagbantay ng Kyber Temple, na kilala rin bilang Temple of the Wheels. Napansin pa ni Chiret ang kwintas na Kyber Crystal ni Jin at pinuri ang magandang kalidad nito, ang mismong kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Pagkatapos noon, nagpatuloy sina Jin at Cassian sa paglalakad sa loob ng lungsod. Maya-maya, nasaksihan nila ang isang grupo ng mga partisan rebel na biglang sumalakay sa mga Imperial Stormtroopers na nagdadala ng mga Kyber Crystal. Matapos talunin ang mga Imperial troops, mabilis na kinuha ng mga rebelde ang mga Kyber Crystal at agad na tumakas sa lugar. Habang sinusubukan ding makatakas ni Jin at Cassian, hinarangan sila ng panibagong grupo ng Imperial Stormtroopers. Agad na lumaban si Jin hanggang sa dumating si K2SO upang tulungan silang dalawa. Hindi nagtagal, muli silang napalibutan ng isa pang grupo ng Imperial Stormtroopers. Nang tila wala na silang pag-asang makaligtas, biglang dumating si Chiret habang kalmadong dala ang kanyang baston. Agad na ibinaling ng mga Stormtroopers ang kanilang atensyon kay Chiret at sabay-sabay siyang inatake. Kahit bulag siya, madali niyang naramdaman ang bawat paparating na pag-atake, maging ang mga putok mula sa blaster. Sa pamamagitan ng kanyang pambihirang galing sa pakikipaglaban, isa-isa niyang tinalo ang mga Stormtroopers. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang kasama ni Chiret upang tulungan siya. Ang pangalan niya ay Baze Malbus. Para sa maikling paliwanag, sina Baze at Chiret ay kapwa dating miyembro ng Guardians of the Whills, ang mga tagapangalaga ng templo sa Jedha. Tapat silang mga tagasunod ng Force. Bagamat lubos silang naniniwala sa kapangyarihan nito, wala silang kakayahang gumamit ng Force tulad ng mga Jedi o Sith. Hindi nagtagal matapos nilang talunin ang mga Stormtroopers, bigla silang nahuli ng mga partisan rebel na nagkamaling isipin na sila ay mga kalaban. Lalo pang tumindi ang kanilang hinala nang sabihin ni Jin na siya ang anak ni Galen Erso. Pagkatapos noon, dinala silang 5 sa pinuno ng partisans na si Sober Era, habang bumalik naman si K2SO upang bantayan ang kanilang sasakyan. Pagdating sa base ng partisans, ikinulong sina Cassian, Chiret, at Baze sa loob ng isang selda, habang si Jin ay dinala sa harap ni So. Tuwang-tuwa si So nang makita muli si Jin. Inamin din niya, na nagkamali siya nang iwanan ito noong 16 years old pa lamang siya. Pagkatapos noon, ipinakita ni So kay Jin ang isang holographic message mula sa kanyang ama na si Galen Erso. Sa mensahe, ipinahayag ni Galen ang kanyang pagmamahal kay Jin at sinabi niyang may paraan pa upang matulungan ang Rebel Alliance na sirain ang Death Star. Inamin niyang sinadya niyang maglagay ng isang napakahalagang kahinaan sa sistema ng Death Star. Ang kahinaang iyon ay nakatago sa loob ng pangunahing reactor ng istasyon. Upang mahanap ang reactor, kailangan muna nilang makuha ang construction plans ng Death Star, na nakatago sa Citadel Tower sa planetang Scarif. Kasabay nito, naghahanda sina Krennic at Grand Moff Tarkin na isagawa ang unang pagsubok sa Death Star sa pamamagitan ng pagpapaputok nito sa planetang Jedha. Nagkataon namang may nagaganap na pag-aalsa sa lungsod ng mga sandaling iyon. Bago ibigay ang utos na magpaputok, inutusan muna ni Tarkin si Krennic na huwag sirain ang buong planeta. Sumunod naman si Krennic at iniutos na paputukan ang Jedha City gamit lamang ang pinakamababang antas ng kapangyarihan ng Death Star. Ngunit kahit pinakamababang lakas lamang ang ginamit, napakalakas pa rin ang naging pagsabog. Mas matindi pa ito kaysa sa pinagsamang lakas ng daan-daang atomic bomb. Dahil dito, agad na nagsitakbuhan sa matinding takot ang mga partisan rebel. Samantala, si Cassian na nakakulong pa rin sa loob ng selda ay sinira ang pinto upang makalabas at agad na nakipag-ugnayan kay K2SO upang sunduin sila. Kasabay nito, iniligtas ni Baze at Chiret si Bodhi at mabilis siyang dinala sa ligtas na lugar. Pagkatapos noon, nakita ni Cassian si Jin at agad niya itong sinamahan palabas. Bago sila tuluyang umalis, nakiusap si Jin kay Sober Era na sumama sa kanila. Ngunit tumanggi si So at pinili niyang manatili roon habang tinatanggap ang kanyang kapalaran. Nang makalabas na silang lahat, dumating si K2SO kasama ang kanilang sasakyan at agad silang inilayo sa ibabaw ng Jedha sa pamamagitan ng pagtalon sa hyperspace. Samantala, labis na natuwa si Tarkin sa matagumpay na pagsubok ng Death Star, na binuo sa ilalim ng pamumuno ni Krennic. Pagkatapos noon, binanggit niya ang kumalas na piloto na si Bodhi Rook at ginamit ito bilang dahilan upang agawin ang pamamahala sa proyekto ng Death Star para sa kanyang sarili. Dahil may dalang lihim na mensahe si Bodhi na maaaring magbunyag ng kahinaan ng Death Star, hindi ito maaaring palampasin ng imperyo.
Dahil dito, inutusan ni Tarkin si Krennic na hanapin at hulihin si Body Rock. Samantala, iniulat ni Cassian kina General Davos Draven at sa Rebel Alliance na tuluyan nang nawasak ang Jedha. Sa kabila ng lahat ng kanilang nalaman, iniutos pa rin ni Draven kay Cassian na ipagpatuloy ang orihinal nitong misyon at paslangin si Galen Erso. Sa katotohanan, hindi si Galen ang tunay na kalaban. Napilitan lamang siyang gumawa ng Death Star para sa Imperyo, at lihim niyang idinisenyo ang pinakamalaking kahinaan nito upang balang araw ay magkaroon ng pagkakataon ang mga rebel na sirain ito. Pagkatapos noon, inutusan ni Jyn si K2SO na magtungo sila sa planetang Ido, kung saan naroroon si Galen. Ipinaliwanag niya sa lahat na hindi pa huli ang lahat upang sirain ang Death Star dahil naibunyag na ng kanyang ama ang kahinaan nito. Ang kailangan na lamang nilang gawin ay makuha ang blueprint ng Death Star. Ngunit may ilang rebel ang tumangging maniwala sa kanya dahil wala silang sapat na ebidensya. Sa kasamaang palad, naiwan ang holographic message ni Galen kay Saw Gerrera sa planetang Jedha. Nang sa wakas ay makarating sila sa planetang Ido, nahirapan ang kanilang sasakyan na lumipad dahil sa matinding bagyo. Sumayad pa ito sa gilid ng isang matarik na bangin bago tuluyang bumagsak. Sa kabutihang palad, hindi naman kalayuan ang pinagbagsakan nila mula sa Imperial Facility. Pagkatapos noon, lumapit sina Cassian at Body sa Imperial Facility habang inuutusan ang iba na manatili muna sa kanilang sasakyan. Hindi nagtagal matapos silang umalis, sinabi ni Chirrut na may matinding koneksyon sa Force, na pakiramdam niya ay may isang taong malapit na gagawa ng pagpatay. Nang marinig ito, agad na sinundan ni Jyn sina Cassian at Body, habang sumunod din sina Chirrut at Baze. Hindi naglaon, narating ni Cassian at Body ang Imperial Facility at naghanda silang tumutok sa kanilang target. Samantala, umakyat naman si Jyn sa pinakataas ng pasilidad upang hanapin ang kanyang ama. Kasabay nito, dumating si Director Krennic. Sa pilitan niyang pinapaamin ang lahat ng mga manggagawa kung sino ang tumulong sa kumalas na piloto. Nagbanta siya na kapag walang umamin, ipapapatay niya ang lahat ng mga manggagawa. Sa huli, lumapit si Galen at inamin na siya ang nagpadala ng lihim na mensahe sa Rebel Alliance sa pamamagitan ni Body. Ngunit kahit umamin na si Galen, walang awa pa ring iniutos ni Krennic na ipapatay ang lahat ng mga manggagawa. Hindi nagtagal, dumating ang isang squadron ng Rebel Alliance at agad na sinalakay ang Imperial Facility. Dahil nagatubili si Cassian at hindi niya agad inaisagawa ang utos na paslangin si Galen, nawala ang kanyang pagkakataon nang hindi inaasahang makapasok si Jyn sa loob ng pasilidad. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin ng Rebel Squadron ang kanilang pag-atake at napatay ang maraming Imperial troops. Sa gitna ng labanan, malubhang nasugatan si Galen, habang nakatakas naman si Krennic sakay ng kanyang shuttle. Agad na tumakbo si Jyn papunta sa kanyang ama. Bago ito tuluyang pumanaw, sinabi ni Galen na mahal niya ang kanyang anak at ipinaalala rito na ang Force ay palaging nasa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Cassian at mabilis na inakay sina Jyn at ang iba papatungo sa ligtas na lugar. Sama-sama nilang ninakaw ang isang Imperial cargo shuttle at matagumpay na nakatakas. Samantala, nagtungo si Krennic sa planetang Mustafar upang makipagkita kay Darth Vader sa kanyang kuta. Ipinahayag ni Vader ang kanyang matinding pagkadismaya sa lahat ng nangyari. Ang pagkawasak ng Jedha at ang pagkalantad ng kahinaan ng Death Star ay naging napakalaking problema para sa buong proyekto. Upang pagtakpan ang insidente, inutusan ni Vader si Krennic na ipakalat ang balita na ang pagkawasak ng Jedha ay dulot lamang ng isang aksidente sa pagmimina. Matapos pumayag sa plano, nakiusap si Krennic kay Darth Vader na hayaan siyang manatiling namumuno sa proyekto ng Death Star. Ngunit sa halip na pagbigyan siya, ginamit ni Vader ang Force upang sakalin si Krennic at binalaan siyang huwag nang muling mabigo. Samantala, nakabalik sina Jyn at ang kanyang grupo sa Yavin 4, kung saan muli silang nakipagpulong sa mga pinuno ng Rebel Alliance. Doon, iminungkahi ni Jyn na nakawin nila ang mga plano ng Death Star upang mahanap ang pangunahing reactor nito at tuluyan itong masira. Ngunit sa kasamaang palad, tinanggihan ng mga pinuno ng Rebel Alliance ang kanyang mungkahi dahil naniniwala silang napakadelikado ng misyong iyon. Ayaw rin nilang kumilos dahil wala na silang maipapakitang ebidensya mula sa naiwang holographic message ni Galen. May ilan pang ang pinuno ng Rebel Alliance ang mas piniling sumuko kaysa ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa imperyo. Matapos ang pulong, ilang rebel, kabilang si Cassian, ang nagpasyang suportahan ang plano ni Jyn at kusang loob na nagboluntaryong tulungan siyang nakawin ang mga plano ng Death Star. Sumama rin sina Chirrut at Baze sa misyon at handa silang isakripisyo ang kanilang mga buhay kung kinakailangan.
Pagkatapos noon, nagtungo ang buong grupo sa planetang Scarif gamit ang ninakaw na Imperial Cargo Shuttle upang palihim na makapasok sa Imperial Base. Samantala, hindi nawalan ng pag-asa si Bail Organa. Sinabi niya kay Mon Mothma na hahanapin niya ang isang matagal na niyang kaibigan na isa ring Jedi. Ang kaibigang iyon ay si Obi-Wan Kenobi, na matagal nang nagtatago habang ipinagpapatuloy ang kanyang pagsasanay sa ilalim ng gabay ng dati niyang guro na si Qui-Gon Jinn. Pagdating nila sa Scarif, nagpadala sina K2SO at Body ng isang hindi autorisadong clearance code upang makahingi ng pahintulot na makalapag. Gumawa lamang sila ng isang random na code, at sa kabutihang palad, tinanggap ito. Dahil dito, pinayagan silang makapasok sa Imperial Facility. Pagkapasok nila sa loob, inutusan ni Jin ang iba pang miyembro ng grupo na ilihis ang atensyon ng mga Imperial Forces sa pamamagitan ng pag-atake sa isang lugar na malayo sa Citadel Tower. Samantala, sina Jin, Cassian, at K2SO ay magtungo naman sa mismong tore upang nakawin ang mga plano ng Death Star. Pagkababa nila ng sasakyan, isang Imperial officer ang lumapit upang inspeksyonin ang kanilang shuttle. Nang makalapit ito, mabilis nila itong pinigilan at inagaw ang uniforme nito, na ginamit ni Jin at Cassian bilang magbalat tao upang makapasok ng hindi na paghihinalaan. Pagkapasok ni Jin at Cassian sa Citadel Tower, kumalat naman ang iba pang miyembro ng kanilang grupo sa buong base at nagtanim ng mga pampasabog sa iba't ibang mahahalagang lokasyon. Sa loob ng tore, nahak ni K2SO ang isang Imperial Security Droid upang makapasok sa sistema at mabuksan ang vault kung saan nakatago ang mga plano ng Death Star. Sa kasamaang palad, mahigpit na binabantayan ang vault ng 12 ng Imperial Stormtroopers. Agad na nakipag-ugnayan si Cassian sa Rogue One team at iniutos na pasabugan na ang mga itinanam nilang pampasabog. Dahil sa sunod-sunod na pagsabog, agad na naalarma si Director Krennic. Kaagad niyang inutusan ang lahat ng available na Stormtroopers na lipulin ang mga infiltrator, kaya mabilis na sumiklab ang matinding labanan sa buong Imperial Base. Hindi nagtagal, nakarating ang balita tungkol sa labanan sa Scarif kay Grand Moff Tarkin. Nangamba siya na baka manakaw ang mga plano ng Death Star, kaya agad niyang ipinaalam ang sitwasyon kay Darth Vader. Samantala, sa Yavin 4, nalaman din ng Rebel Alliance na sinimulan na ni Jin at ng kanyang grupo ang pag-atake sa Scarif. Agad namang nagpadala si Admiral Rades ng ilang Rebel squadrons upang tulungan si Jin at suportahan ang kanilang misyon. Samantala, matagumpay na nakapasok sina Jin at Cassian sa vault na kinalalagyan ng mga plano ng Death Star sa tulong ni K2SO. Hindi nagtagal pagkatapos noon, sinimulan na rin ng Rebel Fleet ang pag-atake sa Scarif. May ilang Rebel ships ang nakalusot sa Planetary Shield Gate ng Scarif bago ito tuluyang nagsara. Dahil sarado na ang gate, napilitan ang natitirang Rebel Fleet sa labas na makipaglaban sa Imperial Fleet sa isang napakalaking labanan sa kalawakan. Nang mapagtanto ni Cassian na nakasara na ang Shield Gate, agad niyang kinausap si Body at inutusang ipaalam sa Rebel Fleet na kailangan nilang mabuksan muli ang gate. Ngunit imposible itong gawin mula sa labas. Dahil dito, nakaisip si Body ng ibang paraan. Nagtungo siya sa pangunahing communications console ng Scarif upang i-connecta ang Imperial Communications Tower sa Rebel Fleet na nasa orbit sa ibabaw ng planeta. Samantala, halos matalo na ang Rogue One team sa dami ng Imperial Stormtroopers na umatake sa kanila hanggang sa dumating ang Rebel reinforcements mula sa fleet upang tulungan sila. Kasabay nito, matagumpay na natagpuan ni Jin ang mga plano ng Death Star. Sinubukan naman ni Cassian na kunin ang mga ito gamit ang isang mekanikal na lifting device. Habang nagbabantay, biglang inatake si K2SO ng isang grupo ng mga Stormtroopers. Dahil hindi na niya kayang pigilan pa ang mga ito, isinakripisyo ni K2SO ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-lock sa security system ng vault, kaya tuluyang hindi na nakapasok ang mga Imperial Stormtroopers. Dahil nakasara na ang vault, wala nang ibang pagpipilian sina Cassian at Jin kundi kunin mismo ang mga plano. Binasag nila ang salamin na nagpo-protekta sa data cartridge at umakyat upang maabot ito. Nang malaman ni Director Krennic na may mga nakapasok sa vault, agad siyang nagtungo roon at inatake sina Jin at Cassian. Sa gitna ng kanilang paghaharap, natumbo si Cassian, habang nakatakas naman si Jin sa pamamagitan ng pag-akyat sa tuktok ng communications tower dala ang mga plano ng Death Star. Samantala, matagumpay na naibalik ni Body ang communications link gamit ang Imperial Communications Tower. Ngunit kailangan pa munang i-activate ang pangunahing switch bago makarating ang signal sa Rebel Fleet na nasa orbit sa ibabaw ng Scarif.
Nakiusap si Body sa natitirang mga miyembro ng Rogue One na i-activate ang switch, ngunit hindi nagtagal ay napalibutan sila ng mga Imperial Stormtroopers. Dahil wala nang ibang paraan, buong tapang na naglakad si Chirrut papunta sa Master Switch habang paulit-ulit niyang binibigkas ang kanyang panalangin. I am one with the Force, and the Force is with me. Nakakamangha, kahit walang tigil ang pagpapaputok ng mga Stormtroopers sa kanya, ni isang bala ay walang tumama kay Chirrut habang kalmado siyang naglalakad pasulong. Sa wakas, narating niya ang switch at matagumpay niya itong na-activate. Ngunit nakalulungkot, ilang sandali lamang ang lumipas, isang stormtrooper ang nagpaputok ng explosive round na tumama kay Chirrut at nag-iwan sa kanya ng nakamamatay na sugat. Hindi matanggap ni Baze Malbus ang sinapit ng kanyang matalik na kaibigan kaya agad siyang sumugod papunta kay Chirrut habang walang tigil na nagpapaputok sa mga Imperial troops. Bago tuluyang malagutan ng hininga, ipinaalala ni Chirrut kay Baze na huwag niyang kalilimutan na ang Force ay palaging nasa kanya. Napaluha si Baze bago inilunsad ang kanyang huling pag-atake laban sa mga Stormtroopers. Ngunit sa kasamaang palad, sinapit din niya ang kaparehong kapalaran ni Chirrut. Tinamaan siya ng sunod-sunod na putok ng blaster at tuluyang ibinigay ang kanyang buhay sa gitna ng labanan. Matagumpay na naipadala ni Body ang komunikasyon sa Rebel Alliance fleet na nasa orbit. Ipinaalam niya kay Admiral Rades na malapit nang ipadala ni Jyn ang mga plano ng Death Star gamit ang Communications Tower. Ngunit bago iyon mangyari, kailangan munang sirain ang shield na nagpoprotekta sa planetang Scarif. Dahil napakalaki ng Imperial fleet, nagpa siya si Admiral Rades na ibangga ang isa sa kanilang mga cruiser sa isang Imperial Star Destroyer. Dahil sa napakalakas na banggaan, bumangga ang Star Destroyer sa isa pang Star Destroyer, at magkasama nilang sinalpok ang shield gate ng Scarif hanggang sa tuluyan itong masira. Samantala, narating ni Jyn ang pinakatuktok ng Communications Tower. Agad niyang sinimulan ang pagpapadala ng mga plano ng Death Star habang inaayos ang antena ng tore. Makalipas ang ilang sandali, matagumpay na naipadala ang mga plano sa Rebel Fleet. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Krennic at kinorner si Jyn. Sa kabutihang palad, dumating si Cassian sa tamang oras at binaril si Krennic na naging sanhi ng kanyang nakamamatay na sugat. Pagkatapos noon, tinulungan ni Cassian si Jyn habang nagsisimula silang bumaba mula sa Communications Tower. Hindi nagtagal, dumating ang Death Star sa ilalim ng pamumuno ni Grand Moff Tarkin. Iniutos niyang paputukan ang Scarif upang lipulin ang Rebel forces at tuluyang pigilan ang kanilang misyon. Tungkol naman sa mga nanakaw na plano, sinabi niyang si Darth Vader na mismo ang bahala rito. Agad na nagpaputok ang Death Star gamit ang pinakamataas nitong kapangyarihan. Napakalakas ng naging pagsabog, at napagtanto ng lahat ng nasa ibabaw ng Scarif na wala na silang paraan upang makatakas. Kabilang sa mga iyon sina Cassian at Jyn, na tahimik na tinanggap ang kanilang kapalaran habang magkayakap silang nilamon ng napakalaking pagsabog. Samantala, matagumpay na nakatalon sa hyperspace ang Rebel Fleet dala ang mga plano ng Death Star. Ngunit hindi nagtagal, hinarangan sila ng fleet ni Darth Vader. Agad na sumakay si Darth Vader sa Rebel flagship at walang awang pinaslang ang maraming Rebel soldiers sa desperadong pagtatangkang mabawi ang mga plano ng Death Star. Sa kabutihang palad, nagawa ng isa sa mga rebel na maipasa ang mga plano sa isa pang miyembro ng kanilang grupo, na agad na nakatakas sakay ng Corvette na Tantive IV. Naghihintay sa loob ng Tantive IV si Princess Leia Organa. Tinanggap niya ang mga plano ng Death Star at ipinahayag na sa wakas ay mayroon na silang pag-asang sirain ang Death Star. Marahil ay kilala mo na kung sino si Leia. Siya ang anak ni Padme Amidala at Anakin Skywalker, na kalaunan ay naging si Darth Vader. At dito na nagtatapos ang pelikula. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Cabanes Cyril, Ria Nabalang, Natrel Arellano, Rona Navas, Arshad Balabagan, Nathan James Lines, Chennai, Dark Nero, Iwan Antipawan from Bocaue, Bulacan, Jeffrey Armenio from Fairview, Quezon City, Ray Ivan Villamore from Tacloban City, at Venice Flowers from United Arab Emirates. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.